Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating po na narito. At salamat no, at tayo ay nagkaroon ng oras muli para sumamba at magpuri sa ating Diyos. Tunay nga na napakasarap manatili sa presensya ng awitan ng pagpupuri sa ating Diyos. Siguro nagtataka po kayo kung bakit ako ang narito sa umagang ito. Ang ating pong pastor ay naimbitahan no, makapagsalita doon sa Caloocan, Bethel. At ako po yung naatasan no, na mag-share bahagi sa inyo sa umagang ito. No? At sino po dito excited na sa ating Christmas party next Sunday? No, advance Merry Christmas sa ating lahat. No, at pag sinasabi nga po na Pasko ay may commercial si Rabi. Ay ano unang pumapasok sa ating mga isip? No, pag sinabing Pasko, syempre unang-unang pumapasok regalo. Tama si Ate Candy, no? Gifts, di ba? Ito yung panahon na kung saan ay nakikita natin no, parang busy. Busy ng mga tao, no? Parang sa mall dati, pagpupunta ka, walang masyadong tao. Ngayon, kahit anong araw, kahit anong oras, punong-puno. Tapos, ang traffic. Di ba? Parang lahat sila natataranta. Ano ba meron? Di ba? May sale, syempre. Yun ang unang makikita natin. Sale sa mall, no? Di ba? At ang iba naman ay maraming parties, di ba? Pag December, no? Christmas party sa trabaho, no? Reunion, family reunion, di ba? Gathering, no? Ano pa? Siyempre, hindi mawawala yung pagkain, di ba? Yung food, yung pagkain, no? At marami pang iba, no, na makikita natin. Siyempre, yung bagong damit, bagong kasuotan, di ba? Bagong sapatos. At minsan nga sobrang excited natin, di ba? November pa lang meron na tayong pamasko. 'Di ba? At susuotin natin 'yon, 'di ba, sa araw ng Pasko. 'Di ba? Ang layo no? Kasi excited tayo kasi iba nga yung feeling no na kapag December na. Sabi nga ito yung this is the best time of the year, no? At marami pang reunions, no? Bonus 'yan sa mga may trabaho, no? 13 month. Ngayon ang tanong, ito po ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko? This is the true meaning of Christmas. At bakit nga po natin ito sineselebrate? No? At ano po ang purpose o plan ng ating Panginoong Diyos? Bakit niya ibinigay o sinend yung kanyang anak na si Yesu Cristo dito sa mundong ito? Yan po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Bago po tayo magsimula, inihiling ko po na tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa isang pribilehyo, Panginoon, na ako, Panginoon, ay gamitin mo bilang tagapagpahayag ng iyong salita sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, yung patuloy na iyong pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat salita, Panginoon, na lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay ikaw magbibigay pagpapala sa bawat nakapakinig na narito, ganun din sa ating nanonood through online. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun nga po, no, yung ating topic sa umagang ito, no, na pinamagatan kong a Savior is born, no? Iniligtas o isinilang yung ating tagapagligtas o yung ating Mesiya, no? Sabi po dito sa Matthew chapter 1 verse 18 to 21, pag sila basahin po natin, no? Teka lang po medyo di po tayo high-tech Ayan. Sa Matthew, kung meron po kayong mga Bible, no, ating pong buksan yung ating Bible. Sa Matthew chapter 1 verse 18 to 21. Ayan.
Ito po, sabi po dito sa verse 18, no, ang title po dito ay Isinilang si Jesucristo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila ikasal, nalaman ni Maria, no, na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw niya itong malagay sa lubos na kahihiyan, si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pinagpala na po ng Diyos ang ating mensahe sa umagang ito. Kung ating pong titignan, no, at pag binasa po natin yung Matthew at ang Lucas, ito po ay tumutukoy sa kapanganakan ng ating Diyos. No? At sabi ng mga theologian o yung mga Bible scholar, actually, ang December ay hindi raw talaga ipinanganak si Jesus ng December. Dahil nung panahon ng iyon, ito daw ay tag-init, no? Maaring summer. Kasi sa Bible, wala naman sinabi, no? Sa binasa natin, no, kung babasahin niyo yung Lucas, no, yung pinanganak ni Maria si Jesus sa Sabsaba nung sila ay pumunta sa Bethlehem, no, doon naabutan si Maria. Wala naman sinabing December, 'di ba? Pero yun nga, no, hindi na natin dapat alamin kung December ba to o January or summer. Ang mahalaga at alam na pinaniniwalaan natin, naganap. Merong pagsilang. Amen? No, at yung sinilang na yun ang magliligtas sa sanlibutan, no? Ang sabi doon, no, magsisilang siya ng isang batang lalaki. At Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nasabi ko nga po kanina, ang tao, ang Pasko, no, ang true meaning of Christmas, minsan nakabase doon sa events o sa pangyayari. Di ba? Yung kagalakan, excitement na dulot ng Pasko, pagbibigayan, di ba? Reunion, bagong damit, bagong kasuotan, di ba? Bonus, di ba? Ang dami. Pero pag tinignan natin ng mas malalim na kahulugan, kung ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko. No, minsan guilty tayo mga mananampalataya sapagkat there are times na ang Pasko ay nagiging komersyalismo. Bibili ka ng damit, 111, sale, 11, di ba? 12, pag ganun mo, Shopee, di ba? Ang daming sale, tapos natetempt ka. Minsan kahit hindi mo nga kailangan di ba? Dahil sale Ako, mura na to. Tsak, talagang sasama ko na sa ano to. Di ba? Minsan, napopokus tayo doon sa komersyalismo. No? Hindi masama, no? Kung may pera ka, okay lang yon, no? Commercialism, di ba? Ang tao nagiging materialism, di ba? At pagkatapos ng materialism, ang tao nagiging makasarili. Tignan nyo, pag Pasko, sana ako makabunot ng first prize, grand prize sa Christmas party namin. Sana ako maalala ko ng mga dating mga kaibigan ko, no, mabigyan ako ng regalo. Puro ako 'di ba? Puro nakatutok sa atin at hindi natin napapansin minsan nawawala, na-out focus tayo, nadadivert yung tunay na kahulugan, no, yung mensahe ng Pasko, mga kapatid. Na which is ang sinabi sa Bible, no, magsisilang siya ng isang batang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Dito, no, sa ating binasa, makikita po natin dito yung unang-una, yung divine intervention ng ating Panginoon. At kapag binasa niyo pa po yung Lucas, no, at sa Old Testament, no, sa Isaiah chapter 9 verse 6, makikita na po natin, no, yung mga propeta na nagsasabi na darating ang Mesyas o ang tagapagligtas.
Imagine ninyo mga kapatid, panahon pa to ng Old Testament. Dumating si Kristo, New Testament, at ang sabi ng mga Bible scholar, ilang daang taon, no, ang nakalipas bago maganap ang mga sinabi ng propeta. Dito natin makikita yung divine intervention ng ating Panginoon. Una, saan po kayo makakakita na ang isang birhen ay manganganak at mabubuntis? Kung ating pong titignan yung science, no, yung reproductive system ng isang babae, bago siya magkaanak ay kailangan meron siyang partner, asawa, at sila magsisiping, di ba? Bago mabuo ang isang sanggol. Pero dito, tignan natin mga kapatid, no? Isang birhen, no? At kung ating pang babasahin sa Lucas, basahin po natin sa chapter 2, no? Kung paano po kinatagpo, no, ng anghel na pinadala ng Diyos si Maria sa verse 26 sa Luke chapter 2. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose. So, ibig sabihin, sila ay meron tipanan na ni Jose. So parang engaged na sila. No? Sa Old Testament, sa kanilang kapanahunan, mga magulang at kapatid, ang kanila pong tipanan, no, pag sila po ay ikakasal na, ay napaka matindi po yung kanilang respeto sa isa't isa. No? Kulang na lang po ay magsama sila, pero dahil according sa law, hindi po, 1 taon po muna bago sila magpakasal. At yung panahon na yun, no, sinabi ng Panginoon, lumapit ang anghel sa dalaga. Ito, maggalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa inyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pangungusap. Sinabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos, makinig ka, ikaw ay maglilihi, manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila, tatawaging anak ng taas-taasang Diyos, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob, magpakailan, ang kanyang paghari ay pagwalang hanggan. So makita natin from Old Testament at paano kinatagpo, no? Kinatagpo si Maria ng isang anghel, no? Na siya ay maglilihi at magsisilang hindi sa pamagitan ng kanilang pagsasama ni Joseph, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tingnan po natin, no, yung divine intervention bago yung plano ng Panginoon, bakit pinahintulutan yung mga bagay na ganito. Parang nakakamangha, di ba? Kasi parang imposible sa atin, sa tao, no, isang birhen. At di ba kung mababasa natin, no, kay Jose, no, balik po tayo sa sa Matthew, sa verse 19, subalit dahil isang matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa, ay ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Siyempre, ikaw ba naman lalaki? Di ba? Tapos meron kayong engaged kayo. Di ba? Nirespeto mo siya dahil alam mo, darating yung panahon na ikakasal kayo, tapos magkakapamilya kayo. Pero during that time, nung nalaman ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, siyempre, kahit sinong lalaki, teka, mag-iisip ka, tutuloy ko ba to? Di ba? Parang meron kaming tipanan tapos biglang, ba't siya magdadalang tao? Di ba? Ano? Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, ito na naman, kumilos na naman ang Diyos. Di ba? Nagpakita sa kanya, sa panaginip, ang isang anghel ng Panginoon. So nagsugo na naman ang ating Diyos ng isang anghel para kausapin si Jose. Kasi nagdadalawang isip siya sa kanyang kaisipan, parang naisan ako, di ba? Parang ayoko na ituloy, di ba? So nangusap, no, ang anghel kay Jose, sabi niya. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At itong sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki. At Jesus,
ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi sa pamamagitan ng bagong damit. Ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi sa masaganang handa o pagkain na meron ka. Hindi ang tunay na kahulugan ng Pasko ay kung meron kang marami ka natanggap na regalo. Hindi ang tunay na kahulugan ng Pasko ay kung anong nagbibigay kasiyahan sa iyo. Ang tunay na kahalagahan o diwa ng Pasko, mga magulang at kapatid, ay si Jesucristo. Amen? Bakit? Siya ay isinilang para sa ating kaligtasan. At yun ang magandang maging concept ng ating isip sa panahon na ito. Kailan lang naging viral, di ba? Paano mo pagkakasya ang 500 pesos na Noche Buena, good for 4 person? Isang pamilya na may 2 anak. Tanungin ko yung mga nanay, sila yung namibili. Sa tingin niyo po ba, kakasya yung 500 for good for 4 person, handa sa Buena, sa ating Noche Buena? Kasya po ba? Papagkasyahin. No, yung iba parang nagte-trending at ang daming nag-try, sige, challenge. 'Di ba? 500 pesos, may mga vlogger nag-grocery sa SM Bal pa nga. Sabi ko, alam ko 'to, parang SM Bal. So, nakabili siya. Yung something na hindi talaga masyadong branded na may budget lang, 'di ba? Mga magulang at kapatid, alam niyo po, dapat maging masaya tayo Maging kontento tayo. Kasi in reality, hindi niyo po ba alam, meron pong nagse-celebrate na wala pang 500 pesos. Ngunit, na-celebrate na nila yung Pasko. Meron po ako na post, meron po ako nabasa Alam ko na post yun, bago pa po ito mag-pandemic. At yung pagkakapost niya po ay merong comedy, pero at the same time, may lesson Nagyayaya siya, nag-invite siya sa kanila for Christmas. Pero ito po yung handa niya. Sino po dito, meron pa po ba yung nabibili sa bakery yung tinapay na putok? Tapos nag-evolve, naging tinapay na pagong. Tapos nag-evolve, naging tinapay na lechon. Tapos nag-evolve, nagtinapay na parang bangus. Sino po yung nakakabili nun? Meron pa po. Mga agency siguro hindi nila alam Kasi nung kabataan namin, ang sarap sa mainit na kape yun di ba? Lalo kapag mainit, bagong luto, init mo, yung putok, di ba? Sarap nun, may asukal. Handa niya po mga magulang at kapatid, lechon. Pero lechon na tinapay. Lechon na tinapay. At nung nagyayaya siya, marami nag-comment, Pero ako, ang ganda ng dating sa akin Hindi ito sa sa gana ng pagkain. Dito sa handano, sa bongga, minsan nga, kahit wala kang pera, para lang, wag nang masabi ng kapitbahay na wala kang handa, mangungutang ka Panghanda lang Di ba? Minsan, mangungutang ka, pambili lang ng mga pamasko ng iyong anak. Dito mga magulang at kapatid, makita natin yung nag-post na yon, yung kakontentuhan. Nung kung ano man meron sila. Kasi, bakit? Meron silang Kristo sa kanilang puso. Sapagkat sa kanila, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay hindi yung masaganang pagkain, hindi masaganang damit, hindi ka may bagong cellphone, gadget, Ang tunay ng Pasko ay alam nila ay walang iba kundi si Kristo. Na nagbigay sa kanila, sa atin, ng kaligtasan. At yun yung purpose kung bakit natin i-celebrate ang Paskong ito. Amen? Amen. Pangalawa po, why we celebrate Christmas? Bakit ba natin i-celebrate ang Pasko? Sa atin po, dapat po, bakit po natin sineselebrate ang Pasko? Dapat po malinaw ang ating kaisipan. Unang-una, nire-remind tayo ng ating Diyos na kung ano yung ginawa sa atin ng ating Diyos. Bakit niya isinin ang kanyang bugtong na anak? Dumanas ng matinding hirap, At napako sa krus. At pagkatapos ng pagkapako sa krus, after ng 3 araw, ay siya ay muling nabuhay. Kaya kung titignan niyo po,
Yung ate pong krus dito, wala ng tao. Kasi symbolism lang yan eh. Sapagkat si Kristo, pagkalipas ng 3 araw, ay muling nabuhay. Amen? Kaya yun yung maging focus natin no, sa ating pagse-celebrate ng Pasko. Ngayon, ang tanong, what are the purpose or plan of God to send His Son, Jesus Christ, to this world? Ano nga po ang mga kadahilanan o layunin o sabihin na nating master plan ng Panginoon mula sa Old Testament kay Isaiah, kay Jeremiah, sa mga prophet na darating ang Mesias o ang tagapagligtas no, na naganap sa panahon ng New Testament. No, number 1, ito po yun. Because of God's sacrificial love to us. John 3:16, ang sabi po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kanino? Sa sanlibutan. Sa akin, sa iyo, ikaw. No? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na Yesu Kristo upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ito yung unang plano ng Diyos. Because of God's sacrificial love to us. Bakit sinabi kong sacrificial? Sino po dito magulang na papayag na ibigay niya yung kanyang anak, nag-iisang anak, para lamang mamatay, dumanas ng hirap, para sa isang taong hindi mo kakilala, sa isang tao na makasalanan, sa isang tao na ang kasalanan pala ay nagmasakir, sa isang tao na nag-rape ng mga bata. Kaya niyo po bang ibigay ang inyong mga anak? Hindi po, di ba? Kasi dinala mo to, no? Bilang isa, dinala mo to sa iyong sinapupunan ng 9 na buwan. Dugot laman, no? At ang hirap ng panganganak at ng paglilihi, di ba? Tapos hindi pa doon natatapos. Siyempre, alagaan mo pa yun. Hanggang sa iyong paglaki, pag-aaralin ayaw mo ngang madapuan ng lamok eh. Di ba? Ng kagat ng lamok. Tapos, all of the sudden, ibibigay mo sa isang taong hindi mo kilala na makasalanan. Kaya po ba nating mga magulang gawin yung mga bagay na iyon? Di po ba hindi? Pero ang Panginoon Diyos, no, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. Diba? Para sa ating mga kasalanan. At habang binabasa ko po ito, ako po ay nagmuni-muni, binalikan ko po yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko mula noon hanggang ngayon. At nakita ko yung pag-ibig ng Diyos. Nakita ko yung pagmamahal sa akin ng Diyos. Isang taong makasalanan. Isang taong hindi karapat-dapat, ngunit may namatay para sa akin. At yung pag-ibig na sacrificial na love na yun, ay yun po ang rason kung bakit po ako nandito sa inyong harap at nagpapatuloy no, na nagbabahagi ng iyong salita. Because of love. Kung aking i-compare yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Wala to sa mga bagay na meron ka ngayon. Di ba? Wala to sa mga bagay na tinatamasa mo ngayon. No? Yung pag-ibig ng Diyos, yung sacrificial love ng Panginoon ay talagang iba po, kakaiba po, mga magulang at kapatid. Pangalawang punto, ang sabi po doon, God save us for our sins. Sa Romans chapter 3, verse 23, ang sabi po doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. God save us from our sin. Ito po yung pangalawang kadahilanan, purpose, plano ng Panginoon kung bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Mga magulang at kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Diba? Biro mo may namatay. Tayong makasalanan na alam natin, hindi naman tayo karapat-dapat sa Panginoon.
Ngunit sa pag-ibig niya, no, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Isang makasalanan. At ang tinutukoy po dito na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi po ito yung physical na kamatayan natin. Sapagkat lahat po tayo, no, depende sa ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi sa Ecclesiastes 3:1 said that there's a time for everything. May panahon para sa lahat ng bagay. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. May panahon ng pagsilang, at may panahon ng kamatayan. Lahat po tayo ay mamamatay. At ang tanong, saan po tayo pupunta? Ang ating pong pisikal ay mamamatay, tatanda, kakasakit. Pero ang tanong, kamusta po yung ating kaluluwa at espiritu? Dalawang bagay lang po ang sinabi sa Bible kung saan patutunguhan. Ito ay impyerno, hell, or heaven. Ang tanong, mga magulang at kapatid, are you sure kung saan ka pupunta kung ikaw ay kinuwanan ng ating Panginoon? No? God save us from our sin. No? Tayo ay niligtas ng ating Panginoon. Ang tao maraming ginagawa, daming naiisip para maligtas. Sabi nila, sa pamamagitan ng mabuting gawa, sa pamamagitan ng pagtulong, pagbibigay, sa pamamagitan ng pag-attend sa church, pagtatides. Diba? Hindi masama yun, no? Ang sasabi naman ng iba, by religion. No? Sabi nila, liligtas daw dito, sige, sanib na lang ako dito. Diba kasi ang tao, gano'n, nag-iisip no? Nung kaligtasan. Pero wala pong sinabi sa Bible. At ang sabi po ng Panginoon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Walang makararating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. So sino po yun ang may sabi? Si Jesus Christ, di ba? Yan po, yung namatay po sa krus na yan. No? Yan po yung naging mediator, no, sa atin para tayo makalapit sa ating Panginoon. Kasi nagkaroon ng separate because of sin. Ngayon ang tao, para gumagawa ng kaparaanan upang manumbalik, makalapit sa Ama sa pamagitan ng good works, di ba? Pagtulong, pagbibigay, no? Namumuhay ng parehas, ng tapat, no? Religion. Pero lahat ng ito hindi kulang eh. Hindi nga sinabi sa Bible. Ang sabi ng Panginoon no? Ako lamang, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Si Jesus lang po ang tanging daan. No? Kaya sa umaga pong ito, maging malinaw po sa atin yung tunay na kahulugan ng Pasko. Ilang araw na lang po, no? Ay Pasko na, di ba? Lagi ngang may countdown pagtapos ng balita, di ba? Ilang araw na lang, Pasko na, di ba? Excuse me po. Di ba? Pasok. Na ibig sabihin, lagi tayong pinaalalahanan, no? Excited tayo. Ngayon tayo naman, siyempre, di ba? Dahil nandito po tayo sa mundo, ang daming mga umaagaw ng ating mga kaisipan, di ba? Yun nga, sinabi ko nga kanina, no? Yung Pasko, para tila nagiging komersyalismo, di ba? Commercialism, di ba? Nagiging makasarili tayo, nagiging materialism tayo. Minsan, bibili ka ng cellphone, kahit meron ka pang cellphone, di ba? Nisip mo, wow, cell to. Tapos, ang ganda ng specs. Pero pagdating ng mga ilang buwan dahil sa technology, yung cellphone na binili mo, luma na. May bago na namang model. Diba? So, hindi ka nasasatisfy. Diba? Parang ganun ang tao, no? Nagiging materialism, tapos nagiging makasarili. No? Parang ako makakabunot doon sa sa first prize. No? Diba? Sana may magbigay sa akin ng maraming regalo. Diba? Sabi ng Panginoon, yung pangalawang punto, God save us from our sin. Pangatlo, ang sabi po doon, God give us an assurance of
salvation. Sabi sa John 3:16, di ba, sinabi po na binasa po natin kanina, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya si Jesus Christ, isinilang, tapos namatay para sa ating makasalanan. Ang sabi doon, hindi doon natapos upang, no, ang sumampalataya, no, merong, wait lang. Di ba? Kung gusto mong kaligtasan, wait lang. Sabi ng Diyos upang ang sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan o yung eternal life. Alin po doon? Sabi po doon, sino? Upang ang sumampalataya. Ibig sabihin yung tumanggap kay Kristo, naniwala siya na siya ang yung Diyos na tagapagligtas, tinanggap mo siya bilang Panginoon ng iyong Diyos, ng iyong buhay. Amen. Nakakalungkot man isipin, sabi nga natin kanina, no, yung binasa natin, Lord and Savior. No? Pero there are times na nagiging bias tayo o minsan nagiging selective tayo. Tinatanggap lang natin yung Savior. Wow, G ako dyan. Savior Di ba? Wow, ligtas ako. Pero yung Lord o yung pagkapanginoon ng ating Diyos, deka, ang hirap niyan, Lord. Kasi nasanay tayo no? Na tayo yung Diyos sa ating sarili. Diyos natin yung ating sarili. Babangga ngayon to sa ating mga kagustuhan. No, kapag siya yung naging Lord, no, sa ating buhay, babangga to sa ating kagustuhan kasi there are times na tayo pa rin yung tsuper ng ating buhay. Tayo yung nagdadrive. Ginagawa natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Oh Lord, Lord lang, okay, Savior ka. Pero yung pagka-Lord niya, no, yung Lord, yung bilang yung pagka-Panginoon niya, no, yun ang hirap tanggapin no? Yun ang mahirap tanggapin, mga kapatid. Maraming mananampalataya na sasabi sila ay mananampalataya na Kristiyano, ngunit nabubuhay pa rin, di ba, sa kasalanan. At ang sabi pa dito, bago ang damit, pero ang buhay ay di pa rin bago. Kumikislap at kumikinang ang bahay, pero ang buhay nasa kadiliman pa rin. Lahat tayo gustong tumanggap ng maraming regalo ngayong Pasko. Pero ang regalo na binibigay ng Diyos, hindi natin matanggap. Kasi bakit? Tayo pa rin yung Diyos ng ating mga sarili. Amen? Imagine niyo, bago yung damit, bago yung kasuotan, pero yung buhay, hindi rin naman bago. Di ba? Ang ganda ng tahanan, kumikislap at kumukutitap, no? Sa mga liwanag ng mga Christmas light, ng mga LED, no, na kapag dumaan ka, talagang mapapapicture ka pa, mag-i-stay ka dahil ang ganda. Pero ang nakatira naman pala, ay namumuhay pa rin sa kadiliman at kasalanan. Ngayon, lahat tayo gusto makatanggap ng maraming regalo this Christmas bilang isang tao. Pero yung regalo na ino-offer ng Panginoon, na buhay na walang hanggan, hindi natin matanggap. Mga magulang at kapatid, alin ka po doon? Alin po tayo doon sa ating binasa? Amen. Ang tunay na mananampalataya, no? Bagamat tayo ay hindi perpekto, nandito pa tayo sa mundong ito. Pero ang sabi nga ng awitin, araw-araw ay binabago. Yung transformation, yung paglago, no? Ito ay hindi ganun kadali. No? Ako po, personally, hindi ko po sabihin, ako po ay perpekto na, hindi po ako nagkakasala. Hindi po totoo yun, mga magulang at kapatid. Ngunit salamat sa habag at biyaya ng ating Diyos kung bakit ako nakakatayo dito, kung bakit ako nakakapag-serve, nakakapagtugtog, dahil sa pag-ibig lamang ng Diyos. At yung pagbabago na yun, no, sa aking pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos, sa aking personal devotion na pananalangin, doon ko nakikita at nararamdaman, unti-unti mayroong pagbabago sa aking buhay. Amen. Merong conviction. Dati walang conviction Okay lang, di ba? Di ba, kahit, sabi ko nga, di ba, kahit ikaw super ng buhay mo, kahit saan mo dalhin niya, wala naman si pastor, hindi naman linggo ngayon di ba? Hindi naman ako malalaman ng mga kapatiran, hindi naman ako makikita, di ba? Saan ka pupunta? Di ba? Ang tunay na mananampalataya, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo at mayroong transformation. Diba? 2 Corinthians 5:17, ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang.
Napawi ng dati niyang pamumuhay, siya'y binago na. No? Yung process na ating dadaanan, yung ating mga karakter, yung mga ating attitude, yung kung dati ay member tayo ng mga, ano ba yung mga samahan mo dati? Samahan ng mga, ano ba tawag dito? Marites, di ba? Di ba? Samahan ng mga pinag-uusapan ay yung kapitbahay, di ba? Pero ngayon, marites pa rin, di ba? Pero ang pinapangaral nila, chinichismis nila, ay ang salita ng Diyos. Amen? Di ba? Meron tayong team dito, no? Na nagbabahagi, bahay-bahay ng salita ng Diyos. Mga magulang at kapatid, naway maging malinaw sa atin ang tunay na kahulugan ng Paskong ito. Na ang Pasko ay hindi lamang sa bagong damit, hindi lamang sa bagong kasuotan, bagong gadget, bagong laptop, bagong sasakyan, bagong bahay, masarap na pagkain, maraming aginaldo, punong-puno yung bulsa mo. Di ba lahat ng yan mawawala, pansamantala lang yan eh. May sapatos ka ngayon, may sasakyan ka ngayon, paglabas mo ng kasa, wala na, baba na kagad ng baksak ng presyo ng kotse mo. Di ba? Differentiate niyan, ang laki. Every year, bumababa yung bago mong sasakyan na nabili mo. Di ba? Lahat, lumuluma, lahat nasisira. May bago kang damit, mga ilang labahan lang, ilang suot mo yan, luma na. Di ba? Ngayon, maging malinaw sa atin ang tunay na kahulugan ng Pasko. At ito po yung nais kong ibigay sa inyo, yung 3 puntos po na ito, kung bakit, ano po ang kadahilanan, ang purpose ng Diyos, kanya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak si Hesus Kristo. Number 1, because of God's sacrificial love to us. Pangalawa, God save us from our sin. And number 3, God give us an assurance of salvation. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sapagkat tinuruan mo po kami, Panginoon, kung ano ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ilang araw na lang po, Panginoon, ay isa-celebrate na namin ang araw ng Pasko na kung saan ikaw ay isinilang. Maging malinaw sa amin, Panginoon, yung tunay na selebrasyon, hindi doon sa mga events, hindi sa anumang merong kaming bago, Panginoon, kundi ang tunay na kahulugan ay ikaw, O Diyos. Isinilang ka, Panginoon, Hesus Kristo, para sa aming mga makasalanan na magliligtas sa amin sa kapahamakan. Salamat po sa iyong habag at biyaya. Kami nakakalapit at nakakasumpong sa inyo sa araw-araw ng aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy ka maghari sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Makita nga po sa amin na kami ay tunay na mananampalataya. Makita nga po sa amin na kami, Panginoon, ay mayroong pagbabago sa bawat araw. Na makita sa amin na ang aming Diyos ay patuloy na kumikilos sa aming buhay, sa aming mga karakter, sa aming mga ginagawa, sa aming mga naiisip, sa aming mga attitude. Saan man kami naroon, Panginoon, maging ilaw at asing kami ng sanlibutan ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuruan mo kami, Panginoon, na patuloy na sumamba sa iyo. Na ito po yung reason, Panginoon, kung bakit kami magdiriwang ngayong December, Panginoon, because of your glory, Panginoon, na ikaw ang mapupurihan namin, maitas na amin sa aming buhay. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa iyong sacrificial love, O Diyos. Bagamat alam namin, Panginoon, hindi man kami karapat dapat na humarap sa iyo, Panginoon. Dahil kami guilty, Panginoon, sa aming mga kasalanan, mga nagagawa, Lord. Ngunit salamat sa iyong habag at biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Na aming titignan lamang, Panginoon, sa Paskong ito. Wala man kaming handa, Panginoon. Wala naman kaming bagong damit, Panginoon. Gamit, Panginoon. Ngunit meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin.
Meron kaming Diyos na nagligtas sa amin. Meron kaming Diyos na namatay para sa aming kasalanan. Salamat po, Panginoon. Naway maghari ka sa aming buhay sa bawat araw na aming buhay, Panginoon. Sa iyo po namin ang binabalik, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na buhay na Jesus Kristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.